Amen. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi mga kapatid sa pangalan ng Panginoong Yesus. At welcome po tayo sa ating Bible study sa gabing ito. Amen. Welcome po ang lahat sa ating Thursday night Bible study. At tayo po ay magpapasimula na sa ating Bible study. Medyo na late na tayo ng ilang minuto dahil kakatapos lang din po ng Bible study natin sa Malaysia. Sa church po ng ating pastor doon na si Pastor Jeremiah. Amen. Butalon. So every Thursday nagtuturo rin tayo sa Patimas Point sa Malaysia. Amen. So mag-start tayo mga kapatid sa ating pong Bible study sa gabing ito. Ang iba ay hahabol na lang siguro. Sana humabol. Amen. Alam naman natin ang schedule natin ng Bible study. So, sana ang iba ay makahabol. Amen. So, without further ado, manalangin na tayo. Mga kapatid, mag-start na tayo sa ating gawain sa gabing ito, sa ating pong Bible study sa pamamagitan ng pananalangin. Let us pray. Dakila, mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpo-provide sa aming mga needs. Salamat sa pag-iingat, sa gabay, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Ikaw po ang siyang maghugas, maglinis ng aming mga puso, at magpatawad sa aming mga kasalanan, ng mga aming nasabi, nagawa, naisip, na hindi po naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawarin mo po kami. Hugasan ng iyong banal na dugo ang aming mga puso. Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan na gagaling sa iyo. Bigyan po kami ng unawa at anointing ang iyong lingkod na gagamitin sa amin pong pag-aaral ngayong gabi. Umaasa lamang po kami sa iyong biyaya. Wala po kaming magagawa sa aming sarili, Panginoon, sa aming ganang sariling kakayanan. Ay wala po kaming magagawa. Kaya Lord, we depend on your grace. We depend on the power of your Spirit. Malaya kang kumilos sa kalagitnaan namin ngayong gabi. Ito po ang aming samot dalangin ng mga kapatid na wala pa po dito. Ay dako mo po sila sa pakikinig na salita mo sa gabing ito. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ we pray. We pray. In Jesus' name. Amen. Amen, mga kapatid. Praise God. Praise the Lord. So, isang mapagpalang gabi po sa lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At welcome sa ating Thursday Night Bible Study. Amen. So tayo po mga kapatid ay nasa serye ng pag-aaral. Amen. Dito po sa Book of Colossians. So tayo po ay nag-aaral ng series dito po sa letter, sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. So ito po ay bahagi ng New Testament na tinatawag nating epistles na sulat ng mga apostol sa mga mananampalataya noong mga panahon na yun, mga kapatid. At ito po ay ating inaaral upang makuha natin ang mensahe ng salita ng Panginoon, upang makita natin at maipahayag sa atin ang mensahe ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga sulat na ito. So, natapos na tayo mga kapatid sa chapter 2 kagabi. Nakaabot tayo ng chapter 3 and natalakay natin mga kapatid kagabi hanggang verse 17. Amen. Natapos tayo ng verse 17 kagabi. At ngayon dito na po tayo sa verse 18 ng chapter 3 ng Colossians. Amen. So, ito pong the rest of the chapter 3 na ipagpapatuloy natin ngayong gabi is mostly focus mga kapatid sa sambahayan, sa Christian family or Christian household. Amen.
yan po ang mostly focus nitong the rest of the chapter 3 na tatalakayin natin. Kaya nga kahapon o kagabi, huminto tayo, natapos tayo hanggang verse 17 lang. Dahil itong verse 18 ay tumatalakay na sa ibang topic, which is the Christian household or Christian family. Okay, so magsisimula na tayo sa verse 18. Ang una niyang pinatungkulan dito ay wives. Amen. Wives. Mga asawang babae. Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. So mga kababaihan, mga kapatid, ang mga asawang babae ay sinabihan dito na sila ay magpasakop, to submit, magpasakop sa kani-kaniyang asawang lalaki. For it is fit unto the Lord. Ang pagpapasakop po pala ng mga asawang babae sa kanilang asawang lalaki, ito po ay fit sa mata ng Panginoon. Ito sa original na salita, ibig sabihin ng fit dyan ay proper. It is convenient or it is proper. Ito po ang nararapat sa mata ng Panginoon. Ang pagpapasakop ng mga asawang babae sa kani-kaniyang asawang lalaki. Amen. So yan po ang paalala ni Pablo sa isang Christian household. Na yan po ang magiging structure, yan po mga kapatid, ang sinabi ng salita ng Panginoon na maging structure mga kapatid sa tahanan ng isang pamilyang mananampalataya. Na ang asawang babae nagpapasubmit sa kanilang sariling asawang lalaki. It is fit in the Lord. Ito po ang nararapat, ito ang proper. Although sa sanglibutan mga kapatid, sa society natin ngayon, hindi na ganyan ang structure, pero sa mata ng Panginoon bilang mga mananampalataya, ito po ang fit, ito po ang tama, ito po ang nararapat sa mata ng Panginoon. Minsan sa sanglibutan mga kapatid, kapag hindi sinusunod ang structure mga kapatid ng Word of God, ang nangyayari, ang anak na ang nasusunod sa bahay. Hindi yun tama according to the Word of God. So, tandaan natin mga kapatid, ito, Pastor, ikaw wala ka pa namang kakasimula mo pala ng pamilya eh. I understand that mga kapatid, I'm not speaking here out of my experience, but we are speaking here by the principle of the Word of God. So yung tinuturo po natin dito, ito po ay nakasalig sa prinsipyo ng salita ng Diyos. So, although bago pa ako sa pagpapamilya, mga kapatid, I need to teach this, mga kapatid, not because of my experience, not because expert ako sa family thing, kundi it is because of the principle of the Word of God. Amen. Kaya nga, mga kapatid, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, yung ating ibang mga Bible teachers, yung ating mga, halimbawa, yung ating mga devotional leaders, sinasabihan ko sila na dahan-dahan lang, hinahinay lang, lalo kung we are speaking outside our experience. Siyempre, puro kabataan pa yung ating ilang mga tagapagturo, Kaya nga, kapag lalo topic about family, topic about, alam nyo na, mga mabibigat at pagsubok sa buhay, binibili na ko sila na magdahan-dahan lang, kaya medyo light lang ang ituro. Kasi wala pang experience doon. Pero sometimes, kagaya ngayon mga kapatid, ang pastor ay binigyan ng Panginoon ng otoridad na ituro ang mga bagay na ito patungkol sa family, not out of experience, mga kapatid, but because of the office of being a pastor, kinakailangan ituro ito, mga kapatid. Kaya although ako po ay bata pa at nagsisimula pala sa pagpapamilya, please listen to this admonition as
as from the Word of God, as from the principle of the Word of God, and being His servant, mga kapatid, binigyan po tayo ng mandate na ito ay turo, mga kapatid. Kaya gusto ko lang i-acknowledge yan, mga kapatid. Dahil most sa mga nakikinig ngayong gabi, kayo po ay mas eksperyensado sa pagpapamilya kaysa sa akin. Pero because of the office of the pastor and because of the Word of God, the principles, we need to take heed and to listen. Amen. Sa teaching about family. So una, wives, submit yourselves unto your own husband. Magpasakop ang mga asawang babae sa kanilang asawang lalaki. It is fit in the Lord. Yan po ang nararapat sa mata ng Panginoon. Ibig sabihin pala, mga kapatid, pag hindi ganyan na nangyayari, hindi po ito fit. Hindi po ito fitting. Hindi ito nagiging kaaya-aya at nararapat sa mata ng Panginoon kapag hindi natin nasusunod itong principle na ito. Okay? So, nariyan mga kapatid, ang submission. Hindi naman ibig sabihin na sa lahat ng bagay, wala nang boses ang asawang babae at hindi siya pakikinggan ng asawang lalaki. Pero ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ang asawang babae, sa kanya yung submission. Amen. Sa kanya asawang lalaki. Pero, it is a partnership, mga kapatid, kaya naroon yung respetuhan, yung paggalang, pakikinig sa isa't isa. Palitan, mga kapatid, ng opinyon, ng saloobin, at kailangan dinggin ng bawat isa ang kanyang asawa. Pero, ito po ang structure ng Word of God na we need to submit. Wives, submit yourselves to your own husband as it is fit in the Lord. Amen. Diyan po ang nararapat. Mababasa natin ang ilang principles na yan sa 1 Corinthians chapter 11. Naroon din ang ilang principle, mga kapatid, patungkol sa headship ng lalaki sa pamilya. Amen. But of course, there are times na nangyayari na may mga cases, halimbawa, wala na yung ama, wala na yung tatay. Of course, yung asawang babae ang tumatayong head of the family, mga kapatid. Pero but otherwise, mga kapatid, kung ang pamilya ay okay naman, nandiyan ang struktura, lalo kung pamilya ito na naglilingkod sa Panginoon, pamilyang mananampalataya, ang structure po ay wives need to submit to their own husband. So, hindi ako gaano makakakuha ng amen yan sa nandiyan ba yung mga kananayan natin, mga kapatid? Pwede ba kayo mag-amen? Yan ang Word of God. So, you see, mga kapatid, the Word of God, gaya sinabi sa Timothy, 2 Timothy 3:16, it is profitable not just for doctrine, not just for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Narin din ang instruction para po yung structure ng ating family is maayos at ito po ay matatag, mga kapatid. Kapag sinusunod natin ang mga principles ng Word of God. Amen. And this is not saying, mga kapatid, na ang mga babae ay less able or anything like that, na dinidiscriminate ang mga babae dito. No, mga kapatid, but there is a structure na kinakailangan sundin, mga kapatid. Parang sa pagtatayo lang din yan, mga kapatid, pagtatayo ng bahay. Of course, yung ilalagay sa pinakapundasyon, yung matibay na sandigan, yung bato na pundasyon, matatag. Hindi po tayo maglalagay doon ng kahoy or kailangan bato yung sandigan. Not because hindi kailangan yung kahoy sa pagtatayo ng bahay, kundi may sinusunod tayong structure. Na nandun muna yung bato, then siguro kapag na yung haligi, dyan na pwede lang lagay yung kahoy sa pintuan. Kumbaga nalalapat lahat, nasa tamang pwesto lahat. Diba? Kung pagbalik-balik rin natin yun, yung kahoy yung gawin natin pundasyon,
tapos yung pinto gawin nating bato. Magulo at hindi po yun nasa struktura. At yun po mga kapatid ay magre-result in chaos, disorder, at destruction. Amen. Kasi wala yung mga tamang component sa mga tamang lugar. Amen. So again, I'm clearing, may mga cases na nangyayari. Of course, pag wala ang ama, ang ina, ang tumatayong padre de pamilya, tumatayong father and mother. Amen. Pero ang point natin dito, ideally speaking, sa isang Christian family, sa pamilyang mananampalataya, ito po ang structure. Then, in verse 19, ito po ang sabi ng Word of God, husbands, love your wives, and be not bitter against them. Mga asawang lalaki naman, sabi dito, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. O inyong asawa, isa lang ang asawa dapat. Mga asawang lalaki, mahalin. Love your wives. Mahalin ang asawa. So, hindi porket tayo ang nasa structure, mga kapatid, na dapat magpasakop ang babae sa lalaki. Hindi naman ibig sabihin nun na magiging malupit na tayo at we talk down to them, di ba? Na nagsasalita tayo na para bagang ang kausap natin is somebody na talagang mababa kaysa sa atin, kundi we love our wives, mga kapatid. We love our wives. Kundi nandoon yung respect, nandoon mga kapatid yung pag-ibig, pagmamahal, at syempre gagawan mo ng mabuti at gagawan mo mga kapatid ng mga pabor. Syempre kasama na yun dyan sa pagmamahal. Diba? Hindi porket tayo yung nasa taas ng structure, kumbaga, hindi porket tayo yung dapat, kasabi ng Bible, si Kristo, the head of man is Christ, and the head of the woman is man. Hindi porket ganun yung structure, palaging tayo na lang yung nag-uutos, palaging tayo na lang mga kapatid yung masusunod, di ba? Palaging tayo na lang yung nag-uutos. Siyempre, if you love your wife, sometimes you will also do favor for them, for her. Amen? Hindi porket tayo na palagi yung mataas yung boses, tayo na palagi yung ginagawa ng pabor, pinaglilingkuran. Sabi dyan, sabi ni pastor, sabi ng Bible, magpasubmit daw. So, ikaw palagi ang magsiserve sa akin. No, sabi dito, husbands, love your wives. Dapat din nating ipakita ang ating pagmamahal. Kasama dyan, of course, ang serving, ang loving, doing favor, and be not bitter against them. Kapag po naging bitter, mahirap yung maging bitter. Nariyan pala yung malaking tendency, nariyan yung tendency ng mga asawang lalaki to be bitter against their wives, against his wife. Amen. So, be not bitter. Alam niyo yung mapait, mga kapatid, yung bitterness. That is, malalim po yan yung bitterness. Malalim. Kaya dapat yan alisin yung bitterness. Maraming dahilan Ba't ba ang husband nagiging bitter sa kanyang wife? Maraming dahilan yan, mga kapatid. Dapat alisin yung mga ganun. Marahil, mga past mistakes or ano pa man, mga kapatid. Huwag na. Kundi alisin na yung root of bitterness. Do not be bitter because that is your wife. Diba? Sabi nga ng Bible, sino bang hindi umiibig sa kanyang sariling katawan? Dapat ganun, mga kapatid. Mahalin mo ang iyong asawa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sariling katawan. At sino ba ang namumuhi sa kanyang sariling katawan? Kundi inaalagaan, mga kapatid, at minamahal. Kaya, be not bitter against them kasi it will not do us any good, mga kapatid. Sa ating sariling relasyon, pati sa ating mga anak, hindi po yan makakabuti.
Okay? So yan po ang sabi ng verse 19 sa mga husband. Mga husband ba natin dyan? Narayan pa ba? Can you say amen? Mga katatayan. Kakaunti lang yan. No? Verse 20, children. Ayan, children naman. Children, obey your parents in all things. For this is well-pleasing unto the Lord. O, mga anak, mananampalataya. Ito, tanda natin, we are speaking here. Si Pablo dito nagsasalita ideally sa isang Kristiyanong pamilya. Kaya kung Kristiyanong pamilya naman tayo, sabihin, mga magulang mo mananampalataya naman. Kung hindi nga mananampalataya, mga kapatid, tinuturuan tayo na igalang, mga kapatid, i-honor ang ating mga magulang. Kaya sabi dito, obey your parents in all things. Sundin natin, mga kapatid, dahil mananampalataya rin naman ng Panginoon. Dahil yan ay kasama po yan sa moral law. Moral law po yan ng Bible, ng Diyos. Yung we honor our father and our mother. Mga kapatid, ano? Kaya huwag natin sabihin na okay tayo sa Panginoon. Tapos hindi okay yung relasyon natin sa magulang natin. Hindi tayo sumusunod. That's not true, mga kapatid. Let us not deceive ourselves, mga kabataan. Children. Mga kabataan, ano? Huwag nating dayain ang ating sarili. Huwag nating isipin na okay tayo sa Panginoon. Tapos, we don't respect and we don't obey our parents. That is not true. Alam niyo mga kapatid, sa Bible, dito sa Mark, sinaway nga ng Panginoon ng mga Israelita. Oo. Alam niyo mga kapatid, mas mahalaga pa ang paggalang sa ating mga magulang, pag-honor sa ating mga magulang, kaysa sa ministry, kung anumang ministry meron tayo. Oo, kasi sinawayan ng Panginoon yung mga Israelita, yung about Korban. Hanapin ko dito yun sa Mark about Korban. Ano yung Korban? Ito yung kanilang pag-aalay sa Panginoon. Nagbibigay sila sa Panginoon. Mark chapter 7, verse 11. Ito sabi Mark 7:11. Ipopost ko sa screen. Simulan pala natin dito sa verse 9 hanggang verse 12. Ayan. Mark chapter 7, verse 9 hanggang verse 12. Tignan nyo kung bakit sinabi ko kanina na mas mahalaga pa ito kaysa sa ministry. Kung hindi natin ginagala ang ating mga magulang, questionable ang ating ministry sa harapan ng Panginoon. Sisingit ko na lang dito. Ayan ba yung mga kabataan? Itong Bible study link natin, sinishare ko to sa group chat ng mga kabataan na pinapa-attend ko kayo. Sabi ko mag-attend kayo. Mga Bible study. Ang Bible study, mga kapatid, hindi lang to para sa mga adults, Kaya mga youth, dapat umattend kayo ng Bible study. Hindi ito pang adults lang. Hindi ito para kay nanay at tatay lang ang Bible study natin sa gabi. Hindi ito para sa LM saka sa AMF lang. Kaya dapat yung mga kabataan, nariyan kayo. Nariyan ba yung mga youth? Kung sino yung mga youth na nandyan? Makinig yung mga kabataan. Yan yung sabi dyan sa Mark chapter 7. Mark 7 verse 9. Ayan. He said unto them, lakayan natin. And he said unto them, full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition.
For Moses said, honor thy father and thy mother. And whoso curseth father or mother, let him die the death. Sabi dito ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanila, kayo nire-reject nyo ang utos ng Diyos para lang maingatan nyo ang inyong mga tradisyon. Bakit? Sabi niya sa verse 10, dahil sinabi ni Moises, honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong ama't ina. And whoso curseth father or mother, let him die the death. Ang sumumpa sa kanyang magulang, alam niyo sa Old Testament, papatayin. Pag sinumpa mo ang magulang, papatayin ka. Ganun kaigpit ang Old Testament. O anong sabi niya ng Panginoon sa verse 11? But ye say, if a man shall say to his father or mother, it is korban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me, he shall be free. Sabi ng Panginoon, yung sinasabi niyo, kapag sinabi ni naman sa kanyang ama't ina na ito ay korban, alam niyo yung sabi ng korban dyan? Ibinigay sa Diyos. Nung panahon nila, mga kapatid, may mga tao, may mga anak na may kakayanan na suportahan ng kanilang mga magulang. Pero ayaw suportahan yung mga magulang nila. Ang sinasabi, it is korban. Binigay ko na sa Diyos. Iniregalo ko na sa Panginoon anumang pwede kong ibigay sa inyo. At sabi ng mga Pariseo, malaya ka. Wala ka ng responsibilidad sa magulang mo kapag binigay mo sa templo. And ye suffer him no more to do aught for his father or his mother. Sabi ng Panginoon, hinahayaan nyo na itong mga taong ito na wag nang suportahan ng kanilang magulang. Ano sabi niya sa verse, sa sumunod na verse? Wala na pala, ganun lang. Sinabi niya ng Panginoon bandang huli, winawalang halaga nyo ang utos ng Panginoon dahil sa inyong tradisyon. Anong point dyan, mga kapatid? Anong point dyan? Sabi ng Panginoon dyan, huwag nating gawing dahilan na binigay ko na sa Panginoon na hindi na natin gagawin yung ating responsibilidad sa ating mga magulang. Kung may kakayanan at kaya mong tulungan at nangangailangan at lalo kung wala pa namang sariling pamilya o kahit nga may pamilya na, dapat nandiyan pa rin tayo. Hindi lang naman yan about financial, although ang point dyan talaga financial, kasama yan. So ang point dyan ng Panginoon, mga kapatid, hindi yan mas mahalaga kaysa sa ibinigay mo sa templo na dahil dyan hindi ka na susuporta sa iyong magulang. Kaya siya sabi ko kanina, questionable ang ating ministry. Kung hindi tayo gumagalang sa ating magulang. Questionable. Yan, mas binigyang halaga ng Panginoon yung pagsuporta sa magulang, yung paggalang sa magulang, kaysa sa pagbibigay sa templo. Hindi ibig sabihin na pababayaan na natin ang gawain ng Panginoon. Pero, kung magiging dahilan yan, mga kapatid, hindi yan nagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Baliwala yan. Kung sa pamamagitan yan ang maging dahilan na baliwalain natin ang ating magulang. Sa harapan ng Panginoon, hindi yan tama. Hindi yan tama. Kaya children, obey your parents in all things. For this is well-pleasing unto the Lord. Gusto mo makalugod sa Panginoon? Gusto kong makalugod sa Panginoon. Gusto kong gawin ang kanyang kalooban. Sumunod ka muna sa magulang mo. Can you say amen? Gusto pala makalugod sa Panginoon? Obey your parents. Pastor, gusto ko makalugod sa Panginoon eh. Alam mo na, gusto kong magamit ng Panginoon, maging kalugod-lugod sa Kanya yung buhay ko. Willing ako na mapunta sa malayong lugar.
ibigay ang buhay ko sa Panginoon. Sundin mo ang magulang mo. Gusto mo maging kalugod-lugod sa Panginoon. Well-pleasing unto the Lord. Obey your parents. Honor your father and your mother. It is well-pleasing unto the Lord. Ayan yung sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, na obedience is better than sacrifice. Kung ano-anong gusto natin gawin sa Panginoon, hindi naman natin sinusunod ang salita niya. Do you think the Lord will be pleased with your, sabi ni Propeta Samuel kay Saul, do you think the Lord will be pleased sa mga taba ng hayop na ito, ng mga alay na ito? Itong mga tupa na hinanda mo, you think the Lord will be pleased sa mga handog na yan over obedience? No. To obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Panginoon, para sa iyo ito. Ganyan yung isipan ni Saul eh. Para naman sa kanya ito. Oo nga, hindi ka naman sumunod. Para ba sa kanya o para sa iyo? Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. How about obeying His commandments? How about obeying His words? At alam natin, mga kapatid, very important ito na isinama ito sa 10 Commandments. Kahilera ito ng moral laws of God. Kasama yan yung idolatry. Kasama dyan. Minsan, maigpit tayo sa idolatry. Hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. How about the 4th commandment? Honor your father and your mother. Patawarin tayo ng Panginoon. Hindi tayo ng tawad sa Panginoon. Hindi tayo ng tawad sa mga magulang natin, mga kabataan. And I hope nariyan kayo, mga kabataan. Naririnig niyo mensahe ngayong gabi. Oo. Kahit ipopost kahit post ko to sa group, download ko, ikakat ko para mapakinggan lahat ng kabataan. Baliwala yung pagsisikap natin na makalugod sa Panginoon. Hindi natin gagawin to, mga kapatid. Baliwala. Obey your parents in all things, for this is pleasing unto the Lord. Kaya yan po, mga kapatid, paalala yan ni Pablo sa isang Christian household, sa isang Christian family, sa isang pamilya na nananampalataya sa Panginoon. You see, ang Word of God, sakop lahat yan. Pastor, okay naman ako sa church, ha? How about pag nasa pamilya tayo, sa bahay? Do we think the Word of God only covers us when we are in church during Sunday? How about our family life, mga kapatid? So yan ang bilin ng Word of God. Wives, submit to your husband. Husbands, love your wives. Children, obey your parents in all things. Honor your father and your mother. Yung honor dun, mga kapatid, it's such a vast word. Hindi lang yan paggalang na pagmamano. Kasama yun, paggalang, mga kapatid, sa salita. Ang nandoon is yung sa puso, galing sa puso. Yung respeto na galing sa puso. Hindi yung sa nakikita lang. Kasama rin dyan yung support, mga suporta natin sa ating mga magulang. Lalo, pinag-aaral tayo, mga kapatid, pagka tayo nakagraduate na, magpe-trabaho na, tulungan din natin sila. So, it is well-pleasing unto the Lord. And verse 21, mga kapatid, bumalik siya sa fathers. Fathers, provoke not your children to anger.
lest they be discouraged. Mga ama, huwag din daw nating i-provoke ang ating mga anak sa pagkagalit. Baka naman ma-discourage sila. Huwag naman sobra-sobra na magkakaroon ng dahilan yung ating mga anak na magalit sa atin. Ito ay paalala rin sa mga ama. Although, by application, this applies to all parents. Yung fathers dyan, it applies to the parents. Kasi ang fathers, mga kapatid, sila ang nasa pagdidisipline mostly. Pero by application, it also includes the mother. So, ang fathers dyan could also mean, by application, parents. Parents, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Huwag naman natin i-discourage yung ating mga anak. Diba, mga kapatid? Again, I'm not speaking here as a father by experience. I'm speaking as a pastor ministering the Word of God. So, hindi po ako nag-stand on my experience. Magiging ama pa lang po ako. Pero, I'm standing on the office of being a pastor and by the principle of the Word of God. Fathers, provoke not your children to anger. Huwag daw natin i-provoke yung ating mga anak sa pagkagalit dahil ito ay uuwi mga kapatid sa discouragement sa kanila. And that is the biggest, I think, that is the biggest, one of the biggest discouragement para sa isang anak na manggaling yung discouragement from the parents, mga kapatid. So, do not discourage them. Do not provoke them to anger. Yan ang paalala ni Pablo. Yung provoke dyan ay to stimulate. Alam niyo yung mag-lead, gumawa ng mga bagay na mag-lead doon sa ganung sitwasyon. So, iwasan daw natin, mga kapatid. So, alam niyo mga kapatid, kailangan talaga natin ng guidance ng Holy Ghost. Guidance ng banal na Spirito. Dahil yan talaga, pag walang guidance ng Holy Ghost, mahirap, hindi natin magagawa. And we cannot expect, mga kapatid, Ito, let me say this. Let me say this, mga kapatid, Even in a Christian household, we cannot expect perfect parenthood. Kahit pa sabihin natin mananampalataya ang buong pamilya, it is wrong to expect perfectness. Mga anak, diba? Huwag natin kahit pa mananampalataya tayo buong pamilya. Magulang natin mananampalataya. Huwag tayong mag-expect na maging perfect silang ama, perfect na ina, mga kapatid. Ganyan din yung mga anak. Alam niyo, yung tayo namang mga anak, hindi naman tayo ni-expect ng mga magulang maging perfect. Oo, totoo naman yun. Kahit nga minsan, nang pagkakamali ng anak, talagang narin pa rin ng mga magulang. Kahit pa sabihing mananampalataya. Ganon din sa mga magulang. Sa mga magulang, mga kapatid, tayong mga anak, huwag natin i-expect na, tatay, ikaw, mananampalataya ka. Kahit nga pastor mga kapatid, kahit pa pastor ang magulang mo, it is wrong to expect na maging perfect ang parenthood nila. Dahil tayo pa rin, although narin ang Holy Ghost, narin ang Word of God, guidance natin, we are still frail human beings. Tayo ay mga tao pa rin. Na meron pa rin mga lapses, meron pa rin mga pagkakamali, meron pa rin mga kakulangan. Sometimes here, sometimes there. We cannot expect perfection, mga kapatid. Kaya nga nandoon yung respect, nandoon dapat yung honoring. Ibig sabihin, they may not be perfect, but dahil ay utusan tayo ng Word of God to honor them,
nonetheless, then we honor them, we respect them, mga kapatid. We still respect them. So, yun po mga kapatid, kahit na sino sa atin, we cannot say na naging perfect tayong magulang, naging perfect tayong anak, mga kapatid. Pero, basta nandoon mga kapatid, yung Word of God, das nangingibabaw yung Word of God sa ating mga buhay. We obey the Word of God, mga kapatid. Dahil sabi ng salita ng Panginoon we honor our parents. We obey our parents. So yan po mga kapatid, sabi sa verse 21. By application, kasama dyan ng parents yan. Provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Amen. So yung mga anak natin, hindi po yan. Yan ang minsan, alam mo, minsan nagbibiroan kami. Ito, biroan lang namin si Sister Yoli, Biroan lang namin. Sabi ko, kapag gabi na, minsan pag after ng Bible study, after kumakain kasi kami after na ng Bible study. So pag mapapahinga na, medyo malikot yung baby namin. Kinakausap ko. Pabiro lang naman, sabi ko, kailangan bago ka mag 5 years old, nabasa mo na yung Bible. Kailangan bago ka mag 10 years old, kailangan nakagawa ka na ng sarili mong libro. Nabasa mo na yung Bible. Oo. Mga ganun pabiro lang mga kapatid, Pero di natin dapat i-expect mga kapatid yung too much high na mapipressure masyado. Although kailangan pa rin yung counting push sa ating mga anak. I believe I'm not speaking out of experience dahil ama na ako, hindi po mga kapatid. Pero I believe kailangan meron pa rin expectation na isiset. Pero alam mo na, wag masyadong mataas na to the point na kung di nila yun, o kung di man nila maabot yung expectation, kung naroon yung expectation, dapat they will still feel that we love them. We understand. Amen. So, ganun mga kapatid, magulang sa anak, anak sa magulang. Let us not expect perfection. All perfection, nasa Panginoong Hesus lang po yan, mga kapatid. But, man ang makita natin, family is still family. There will be times na our family will fail our expectation. But, we cannot give up on family. We can never give up on family. Pamilya yan Kahit anong mangyari, pamilya pa rin yan. Diba? So, we don't give up. We work out, mga kapatid. So, hindi tayo nag-give up pagdating sa pamilya. Do not give up on your son, on your daughter. Do not give up on your father, your mother. Pamilya yan. Kahit anong mangyari. So, yan sabi ng verse 21. Then, verse 22. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service, as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. We need to understand, mga kapatid, na in the ancient times, kasama po sa sangbahayan ang mga servants. So, maaring ang context dyan ay maaring tumutukoy doon sa mga alipin, sa mga slaves, at mga nagbibigay ng service in any way. So, maaari nating ma-interpret yan or unawain yan as employees. If you are a servant, if you are rendering service unto another person, na ini-employ nila ang service mo, yan ibig sabihin ng servants dyan by application. Pero by immediate context, pwede rin nating masabi na kasama dyan yung mga slaves, mga kapatid ng panahon nila, ay institutionalized ang slavery. At ang mga slavery, yung mga naglilingkod sa isang pamilya, sila po ay considered
nakasama sa isang household, mga kapatid. Kasama sa household yung servants. So, marami sa mga mananampalataya noong panahon nila ay nasa ganyang kalagayan sa pagiging servant. Kakaunti lang. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Korinto, kakaunti lang yung mga tinawag na nasa marangyang pamumuhay. Karamihan ay noong panahon nila, karamihan ay hindi naman ganun kaaluan sa buhay. At marami ang servants noong panahon nila ng mga Kristiyano. Ito ang paalala ni Pablo sa mga servants. So by application, pwede itong mag-apply sa mga employees na mamasukan. Kahit hindi man bilang kasama sa bahay or kasambahay or bahagi ng household, ang application nito ay po pwede sa mga employees. Employees, servants, obey in all things your masters according to the flesh. Yung iyong master according to the flesh, yan ang pakahulugan dyan eh. Sundin mo. So, dalawa ang pwede nating pakahulugan dyan. Una, obey in all things your master according to the flesh. Sabihin, yung amo, sa yung pagiging employee, pagiging servant, sundin mo siya according to the flesh. Ibig sabihin yung mga bagay na may kinalaman sa yung service, may kinalaman sa yung trabaho. Sundin mo siya in all things. Kasi siya ang master mo, siya ang boss mo. According to the flesh. May kinalaman sa trabaho mo, gawin mo. Di ba? Ngayon, kapag ito ay matters of spiritual things, it's not applicable na we obey our masters in all things. Ito, isa nagiging problema eh. Pastor, paano to? Yung trabaho ko, nire-require kami na mag-ganito. Minsan, mga problema yan ng kabataan. Okay, kahit hindi kabataan. Kapag namasukan. Paano yan, pastor? Nire-require kami sa trabaho na mag-makeup. Diba, mga kababayan, mag-makeup, tapos magpantalon. Magmaiksing damit. Paano yan, pastor? Required. Tandaan natin itong verse na ito. Obey in all things your masters according to the flesh. Yung may kinalaman sa trabaho mo. Now, if spiritual matters, kung ito ay mag-overlap na sa yung pinaniniwalaan sa pananampalataya mo, if this is overlapping na sa boundary na ng faith mo, then we are not compelled by the Bible to obey in all things. Kung yan ang nire-require, mga kapatid, manalangin ka sa Panginoon at yung nire-require sa yung ipagawa sa trabaho mo ay hindi naaayon sa pananampalataya. Lalabag ka sa utos ng Panginoon. Mag-pray ka ng ibang trabaho. I believe may bibigay sa ibang trabaho ang Panginoon kung mako-compromise naman ang faith mo dyan. Humingi ka ng ibang trabaho sa Panginoon. Baka di ang kalooban ng Panginoon yung trabaho na yan. Amen? Kasi hindi na yun according to the flesh eh. O, halimbawa, yung master mo, may pagawa sa yung hindi tama. Teka, hindi na yan naayon sa trabaho mo. Compromising na yan sa faith mo. At hindi na yan according to the flesh. Ito ay nag-overlap na sa spiritual matters. You will sin against God if you do this. Then, do not obey. Kasi hindi na yan according to the flesh. Hindi na yan matters of business and matters of business alone. Nagtatouch na yan sa spirituality mo, sa faith mo. So, huwag mong gawin. Amen? So, yan mga kapatid, yan lang sabi ni Pablo dyan. Yan ang ibig sabihin ng verse na yan. Not with eye service. Ngayon, kung yan naman naayon naman sa trabaho mo
at iyan ay hindi compromising sa iyong faith, lalo kung ang context dito is a Christian household, kung ikaw, halimbawa, ay naglilingkod sa isang Christian din, and of course, hindi naman yan i-compromise ang faith mo, then do it, not with eye service, gawin mo ng buong puso na may takot sa Diyos. Not with eye service or as men pleasers, but do it in singleness of heart, fearing God. Ngayon, kung wala namang problema, yung trabaho mo, okay naman, pinapagawa sa'yo, hindi naman compromise sa faith mo, then gawin mo ng may takot sa Diyos. Gawin mo hindi lang para ipakita, hindi lang sa mata lang, eye service lang, or men pleasing lang. Do it to please God. Amen. Gawin mo na may takot sa Diyos, may singleness of heart, buong puso. Kaya nga sabi niya sa verse 23, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Kaya anumang gagawin natin, mga kapatid, gawin natin ng buong puso at gawin natin para sa Panginoon at hindi para sa tao. Bakit? Verse 24, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Dahil nalalaman natin, mga kapatid, na sa Panginoon tatanggap ka ng gantimpala ng pamana. Dahil naglilingkod ka sa Panginoong Jesucristo. Dahil ginagawa mo yan, hindi lang dahil para doon sa boss mo, para sa tao, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Eh alam mo, ang Panginoon din ang magagantimpala sa'yo. Ba't ko ito gagawin ng buong puso? Wala namang extra dito. Ba't ko pagagalingan? Ba't ko ibibigay ang the best ko sa trabaho ko eh? Pwede naman ako mandaya. Pareho lang din sahod ko. Dadayain ko na lang yung amo ko. Hindi. Do it as unto the Lord, and you know, dahil ginawa mo yan sa Panginoon, naglilingkod ka sa Kanya, He is the one who will give you reward. Maaaring hindi ka i-reward ng iyong amo dahil di niya makita yung ginagawa mo. But you know, you're doing it not just for Him, kundi you're doing it for the Lord. So the Lord will reward you. He will promote you. He will bless you. Amen. Because you know that of the Lord you will receive your reward. Why? You do it unto Him. You do it unto the Lord, not as unto men. Kaya you will receive the reward of your Lord. Kaya sabi niya dyan sa verse 25, but he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there's no respect of person. Pero ang gumagawa ng mali, tatanggap ng ayon sa mali na kanyang ginawa, at walang pagtangi ng tao. Pag gumawa tayo ng mali, tatanggapin natin yung naayon sa mali natin ginawa. Sinabi niya rin yan sa mga taga-Galatia, be not deceived. Whatsoever a man soweth, the same shall he also reap. We will be accountable for what we do. Good, evil, right or wrong. We will receive the just reward. Kung tama, maganda, you will receive reward. Kung mali, hindi maganda, we will receive for the wrong which he had done. And there is no respect of person. Yan po ang law of sowing and reaping, of cause and consequence. Yan po ang batas, mga kapatid. Kaya, ano mang gawin natin, may consequence yan. O kahit sino pa tayo, yung consequence niyan, ayun na yun. Hindi natin yung mababago sa ating mga ginagawa. So yan po, mga kapatid, dyan natapos ang chapter 3. Okay? Tapos na tayo sa chapter 3. Tomorrow, si Pastor Maya magtuturo. Then, Saturday, simulan natin chapter 4. So, tama nga. Next week, tapos na natin itong Colossians. Amen? So, yan ang paalala ni Pablo sa Christian household. O na Christian household. At nawa, meron tayong natutunan sa Bible study natin ngayong gabi. Amen. Praise the Lord. So, tayo po, mga kapatid, ay manalangin sa ating pagtatapos. Let's pray. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita.
Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa mga paalala mo sa pamamagitan ng salita mo. O Lord God, na aming family ay kasama rin, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Hindi po namin ito pwedeng ihiwalay sa aming paglilingkod, sa aming buhay, kasama po ang aming pamilya. Kaya Lord, we pray na ikaw ang tumulong sa amin, mag-guide sa amin, ang magampanan namin ang mga sinabi mo sa iyong salita patungkol sa pagiging Christian household. O Lord God, ang tamang attitude, tamang structure, pagsunod sa salita mo, Panginoon, ito po ay maganap sa aming mga buhay. Gabayan mo po ang bawat isa, Panginoon, samahan. Ikaw po ang mag-provide sa mga needs. Tinataas ko sa iyo ang bawat individual at bawat pamilya ng UPC Malabon. Lord, I pray for your blessing, your guidance. I pray, Lord, for your help, O God, provision, protection to be upon everyone, Panginoon. Lalo ang gift of faith, katibayan, katatagan ng pananampalataya. Tinataas ko sa iyo ang bawat pamilya at individual ng UPC Malabon, Lord. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa. Ganyan din ang mga kapatiran ng UPC Tondo at ng iba pang mga churches. Mga kapatiran po namin abroad, mga mahal sa buhay, kaibigan na nakikinig, I pray in Jesus' name. Ikaw po ang mag-provide sa mga needs, ang mga pangangailangan, ang provision, protection, guidance, ikaw na po sa bawat isa. Lord, patuloy namin tinataas sa iyo ang kalusugan, kagalingan ni Nanay Bien at ni Tatay Boy. Ikaw po magpagaling sa kanila, ikaw po magbigay ng kalakasan sa kanilang katawan. Ikaw po, Panginoon, magbigay ng katatagan sa kanilang pananampalataya. O Lord God, in Jesus' name we pray. Lord, I pray, we pray, palakasin niyo po ang katawan ni Nanay Bien at Tatay Boy. Kaya din si Brother Josh, Panginoon, kagalingan, ikaw mo po sa kanya. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ito. Aming natutunan ngayong gabi. Sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pasasalamat. Sa iyo po kami umaasa at magtitiwala. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ we pray. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. So, salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig sa gabing ito. At bukas po meron tayong morning devotion. Amen. At sa gabi, ang maglilid po ng ating Bible study, magtuturo sa atin is Pastor Jeremiah. Then Saturday, mga kapatid, magtutuloy tayo. Then Sunday, online pa rin po muna tayo. 3:15 to 3:30 tayo nagsisimula sa ating gawain. At Saturday afternoon, meron po tayong youth service at prayer meeting. Amen. Amen. So, tapos na po ang ating gawain, mga kapatid. Ang pagpapala, pag-iingat, gabay, provision ng Panginoon ay sumating lahat. The Lord bless you. Magandang gabi po. Amen.